Bless us this afternoon with your message. In Jesus' name we pray. Amen. So, kayo po ay magsiupo na. Ilang taon na po si Sister Bibs? Kung hindi po mamasamain. 3, 4, ayan. Kasi don't ask a lady sa kanyang edad. Pero Kristiyano siya eh. Amen. So, I know a Christian lady is walang problema. Amen. Kasi pag world kasi, wag mong i-touch ang age ng babae, di ba? So, praise God. Ang king wife din ay coming 38 na po. 38 na. Kung hindi ako nagkakamali. Sabi ganun. Hindi, kasi palagi din siyang nakikita ko, 18 pa eh. Di ba? Para bawi ba? Parang bata pa. So, hindi siya tumatanda, kumbaga. In my eyes, and praise God for the verse na binigay ng Panginoon sa atin. And why we title morning service and afternoon service that the rightly dividing affects in our life. First, in the obedience, nung time na nakilala natin ang Panginoon at nakita natin yung bawat kapanahunan, may specific instruction ito, katulad nung minention ko kanina, na where was a scripture or where in the scripture we can see that Jesus obeyed even the cruel death of the cross. Wala sa Old Testament. Saan po nakikita? Doon sa mga sulat ni Apostle Paul. So, ang sabihin doon, Christ is the example. Amen? Sa obedience natin. So, kung tayo ay meron tayong instruction na to obey God in our time, at dito tayo naligtas sa biyaya, yung walang in-contribution ng gawa, ang sabihin doon, mag-affect ito, ang pag-aaral natin ng mga timeline na ito, mag-affect ito sa ating walk, sa ating obedience. Amen? So, ang title ng ating message today is, this will affect the study of Bible timeline or right division will affect our ways. Kasi dito sa verse natin binasa natin, for this cause I have sent unto you, kasi verse 16, tingnan nyo po, or verse 15, sabi niya, for though you have 10,000 instructors in Christ, yet ye have not many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. So, the word begotten, it talks about regeneration actually. So, kailan naligtas ang mga apostle po, ang mga Corinthian believers? Nung si Apostle Paul ay pumunta doon sa Corinth. Amen? Kailan pumunta po si Apostle Paul sa Corinth? When was the time na si Paul ay nagpunta doon? Look at the history. Dito sa history, mabutid, ay makikita nyo po sa Acts chapter 18. Acts chapter 18, verse number 17. Now, when Paul visited the place, he went there, at journey po niya sa kanyang being a missionary, being an apostle for the Gentiles, 18 verse 7, and he departed thence. Pupunta muna tayo sa verse number 2. 1 bala. After these things, Paul departed from Athens and came to Corinth. So yun po ang unang pagbisita niya. He went to Corinth. Saan nakuha yung libro na Corinthians? From the word Corinth. And found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come from Italy, with his wife Priscilla. So ito yung isa sa mga tent makers na doon nakatira sa Corinth. So makita natin doon na si Apostle Paul ay nagpunta doon sa Corinth na lugar, at siya yung mismo ang nag-preach ng gospel. Anong gospel ang pinreach niya? Of course, 1 Corinthians 15. Kung basahin niyo yan, 1 Corinthians 15, sabi ni Apostle Paul, moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Bakit moreover ang salita? Ba't sinabi niyang moreover? Kasi, binasa na natin kanina, I have begotten you through the gospel. Sa 1 Corinthians chapter 4, ang sabihin doon, napangaral niya ito. Dinagdag lang niya as review. Moreover, I declared, past tense, diba? Unto you the gospel. So with that gospel na na-preach ni Apostle Paul, anong nangyari sa kanila? They got born again. They have that regeneration. They were begotten. Begotten means come to life. Kaya after salvation, back to 1 Corinthians 4 verse 16. Ano sabi? Wherefore I beseech you, be followers of me. So, bakit ang title natin is Way?
right division affects our ways. Ano bang meaning ng ways, Pastor? BDO, we find ways? Hindi po. Ang ways po ay course. Pag sinabing ways, course yan. Ways. Maraming meaning ng ways, mga kapatid. Pero isa sa mga significant na meaning na pwede nating i-relate sa ating message this afternoon is, a ways is a course, a regular course. There's a sentence that is to say, let eternal justice take the way. So that's natural or regular course. Or another term of meaning of ways is a sphere or observation. There's a sentence says, the general officers and the public ministers that fell in my way. So ang ibig sabihin doon, may nakakita sa'yo, di ba? Pag may makakita sa'yo, na-observe yung mga pamaraan mo. Paano po? So, parang isang superior, bibisita sa isang branch. Then, nang nakita, ito pala yung pamaraan mo. Ways. So, that's the sphere or observation. Or pwede din, manner. Manner. Kaya nakita niyo po sa verse number 17 na binasa natin, for this cause, I have sent unto you Timotheus, who is my beloved son, and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance, ano yun? Of my ways. Of my ways. So that means, ano bang unang relationship ni Paul sa taga-Corinth? Gospel. Pangalawa, yung ways ni Apostle Paul. Look at ang magiging sequence. Pag tayo din ay ganon. Pag tayo ay may idea sa right dividing the word of truth, doctrine yon. Pero hindi lang magtapos doon. Sana ipamuhay natin kung ano ang tinuro natin. Look at 1 Timothy, kung hindi man 1 Timothy ay 2 Timothy. No? Tinuro ni Apostle Paul yung, do you know my manner of life, my doctrine, my manner of life. So sabi niya kay Apostle, kay Timothy, Paul, I am your sabi niya dito, wait lang, hanapin ko lang ulit. Okay. My manner of life. Okay. 2 Timothy 3 verse 10. Okay. 2 Timothy 3 verse 10. So, napansin niyo po yung main text natin, mga kapatid? I have sent you Timotheus. He will put all things in remembrance, my ways. My ways. So, saan ito nakabase ang ways niya or yung mga manner niya? Saan nakabase yung doon sa doctrine. Okay? Kaya kung hindi ka mag-aral ng rightly dividing, ang anong manner mo? Ang manner mo ay magiging kingdom. Diba? Manner mo ay magiging kingdom or ang manner mo para kang what you call that? Talagang akala mo nasa tribulation ka na. Or sa hari, akala mo hari ka, parang isang tao doon sa Davao. Ang manner niya, I am the king. I am the owner of the world. I have the remote control. Kasi, ang doctrine niya, siya yung hari. Siya si Jesus Christ. So, lalabas sa manner. Anong sabi ng chapter 3 verse 10? Anong sabi? Basa, but thou hast fully known my doctrine and manner of life. Kaya, praise God for the testimony of the 3 person kanina. Kahit minsan, testimony lang lahat, walang awit, talagang sapat na sapat yon. Amen? Na tayo'y ma-edify, tayo'y ma-encourage. Bakit, kapatid? Bakit nagte-testimony kayo? Bakit? Kasi there is something na you have stand na ang Diyos na mismo ang nagbigay sa inyo. Binago niya yung buhay niyo, nagkaroon kayo ng eternal life, nagkaroon kayo ng salvation because of that gospel na natanggap nyo. At hindi nagtapos doon. Kaya sabi niya, nasa earth pa tayo, marami pa tayong mga tao na makasalamuha, matao na customer mo bro. Madami, araw-araw. Marami kang tao na pwede mong makausap. Di ba? Sabi ko, si nanay, Manglabnan. Ang kaniyang husband, first cousin ni Conrad Manglabnan. Yan, si Ini, yung tagagawa ng yan, yung cake. Gilid niya bahay ni Ate Merly. Ini Manglabnan. Ang kaniyang husband patay na. Pero, first cousin sa papa mo.
Yan. Sabi ko, puno na mga labnan dito, no? Meron dito si Brother Ricky, mga labnan. Kilala niyo po? Sino siya? Mati ko tanda na. Kaya, minention ko, papa mo bro, kilala niya. So, ang sabihin doon, kailangan lang tao ng kausapin. Amen? Kailangan lang ng, huwag tayong mahiya, magkipag-usap ng tao. Amen? Hindi ang mga Bisaya ang mga walang hiya. No? Huwag kayong magsabi na, mga Bisayan, walang mga hiya. No, hindi lang kami nahiya. Amen? Lalo na Kristiyano. Amen? Huwag niyong itag na mga Bisaya, talagang, yan. Kung sa term pa, sales talk. No, hindi lahat. Maraming mahiyain na Bisaya. Amen? Marami. Pero dapat ang hindi mahiyain natin, ang basis natin dito sa Bible. Amen? Kasi kuman lang ng Panginoon yan, I am not ashamed of the gospel of Christ. O ikaw nga, hindi ka nahiya, hindi ka dapat magtameme. Magsalita ka, magbibigay ka ng mga intro, kausapin mo lang, until sa time, pwede mo na i-insert ang Panginoon. Amen? Yun lang naman ang buhay natin, ang kaligayahan natin, na maipakalat at maipahayag kung sino ang Diyos natin. Amen? Kaya yun po, kapatid. Ways and manner, sabi ni Paul kay Timothy, alam mo naman kung anong doktrina ko. Alam mo naman kung ano ang manner of life ko, yung ways. Alam mo, kapatid, pag i-search mo sa Bible, I could challenge you. Ang word na ways ay way or ways, first mention lang yan at last mention sa epistle ni Paul. At doon pa mismo nakatumbok sa buhay niya. Kanya po, kaganda ng right division. Bakit? If you will study right division, look at a lot of ways in the Bible. Look at sa Old Testament. Doon tayo sa comparison sa Old Testament. In the times past tayo. Tingnan mo yung ways dito sa ways na word. Okay, Deuteronomy 8 verse 6. Deuteronomy 8 verse 6. Punta lang kayo doon, basahin ko lang. Thou therefore, thou shalt keep the commandments of the Lord thy God to walk in His ways. Plural in word, Plural in word. Ang sabihin doon, sa Pauline Epistle, one time lang na-mention, na-associate pa sa ways ni Paul. Pero dito, walk in the ways of God, especially sa commandment. Amen? Very clear ang theme ng Bible. Amen? Grabe ang hati niya. Kaya kung may idea ka na sa right division, ma-appreciate mo pa lalo ang Panginoon. Grabe ang Panginoon. Consistent siya. Amen? Pag sinabing ways in the Old Testament, look at in Deuteronomy 26:17. Deuteronomy 26:17. Let's go there. Habol lang kayo. I'll read. Thou hast avouched the Lord this day to obey today. Thou hast avouched the Lord this day to be thy God and to walk in His ways. O anong association ng ways na tinutukoy ng Bible? Anong manner? Anong manner? To walk and keep His commandments, to keep His statutes, to keep His judgment, and to hearken unto His. Very clear ang theme, ang tema. Kaya po, wala pa si Kristo namatay, ang tema, law. Pag ways ang pag-usapan, if you will study right division doon sa mismong message niya at sa messenger niya, ang messenger is Moses, and the law, ang tinutukoy din, tinutumbok niyan is all about the lawgiver, which is Christ, kasi nandyan ang Lord which is the Lord. Kaya Deuteronomy 28 verse 9, dagdagan pa natin. Dagdagan pa natin yung manner ng ways na yan. The Lord shall establish thee an holy people unto Himself, as He hath sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God. Anong sunod? Walk in His ways. Very clear, mga kapatid. Amen? Na ang ways, pag i-right divide natin, it will affect their manner. Ang manner nila is dapat i-keep nila lahat ng law. Lahat ng commandments. Yung manner nila sa law. Kaya if you will rightly divide the word of truth, the timeline of God, ma-appreciate mo, iba pala yung manner na tinuturo ng Panginoon. But, you could apply the principle. Kahit pa ang tinutumbok niya Israel, di ba? You could apply na mayroong mga pamaraan ng Diyos sa atin. The course. Yung sinabi niya na ito yung mindset ng Panginoon. Bakit ako mag-alala? Ibibigyan naman ako ng Panginoon. That's a manner, amen? Hindi mo mapupulot yan sa universidad.
Kasi maraming mga nasa universidad, lawyer na, pumunta pa ng bundok at nagpagsapaluta at namatay tuloy. Nandun sa buhol namatay. Okay po? Bakit? Wala yan matagpuan sa mga pinakasikat na university sa Pilipinas. Amen? Matatagpuan mo lang yan sa Bible. Yung mga good manners and right conduct. Mga kapatid, amen? Matatagpuan mo lang sa Bible yan. Kaya, kung mga teachers maubusan ng mga lesson, go to Proverbs. A lot of lesson. Proverbs 1 hanggang 31. Hindi ka maubusan doon. You could apply in a good manner. You could apply in its salvation. Kaya tinuro ko kay Jaire na Proverbs 22, verse number 1. The Lord, the rich and the poor meet together. The Lord is the maker of them all. So how could you teach salvation in that verse? Yun ang tinuro ko sa inyo kaninang umaga. Na yes, you could be rich materially. And one day, kung hindi ka marunong mag-keep ng pera mo, you could be poor. So how can you be rich? Two things. You are born rich. Second, you don't have money, but you are taking care of your money and save it, then you become rich. Di ba niyo po? At until you can reach na hindi ka naging poor. Di ba niyo po? Material yun. Dito naman tayo sa spiritual idea. How could you become, dito naman tayo sa poor pala, sorry. There are two kinds of poor. Born poor, or you were once a rich, you became poor. Ano po, of that? You became poor. So, ilagay natin sa spiritual. Yun yung sabi ko sa kanya. Lahat ng tao na hindi alam si Jesus Christ, kahit mayaman pa sila materially, they are poor in the sight of God. Yan ang, kanya po, kahit saan kang verse sa Bible, pwede mo ituro ang salvation. Pwede mo ituro ang pwedeng principle, ilagay mo dito sa grace. Kanya po, intro ang tawag doon. O, dadalhin mo siya sa tunay na panahon kung saan ka maligtas. Kanya po, pero kung gusto niya magtanong kung anong context, sasabihin mo rin. O, kaya ang context is sa ways na tinuturo natin na rightly dividing affects our ways kasi lahat ng tema sa lahat ng Old Testament ay patungkol sa batas niya. Patungkol sa kanyang batas. Last, dito sa verse 24 of Isaiah 42. Isaiah 42, verse 24. So, na-mention din yung ways at ang context is nation of Israel. Nation of Israel. Okay. Kaya mga kapatid, kailangan talaga natin malaman kung ano ang sa kapanahunan nito. Ano ang messenger, sino ang messenger, spokesperson, at ano ang message na dala nila. Okay? So ano po ang spokesperson? Sino po? Prophet Isaiah, mga prophets. Ano po ang dinadala nila na mensahe? The coming kingdom. So it's all about prophecy. Kaya sabi ng Bible, who gave Jacob for a spoil, Israel to the robbers? Did not the Lord, he against whom we have sinned, or for they would not walk in his ways, neither were they obedient unto his law. So pag sinabing ways, Old Testament pag-usapan, law. Kaya po, pag sinabing ways, at saka sa panahon ni Paul, the manner of grace. Di ba? The manner of grace. Kasi sabi ni Apostle Paul kay Timothy, thou hast fully know my doctrine and my manner of life. So anong manner of life ni Paul? Of course, siya ang nagsulat ng 1 Corinthians 13 eh. Siya ang nagsulat noon. At siya mismo ay nag-testify noon. Na sabi, ako'y dati bata pa. Iniisip ko lang batas. Pero nung naligtas ako, I put away those mindset. Amen? I got saved, at sabi niya, I am now giving you the exhortation that walk charitably. Amen? You walk charitably. That's the ways of Apostle Paul. Walk charitably. Ngayon, pupuntahan natin ngayon, bakit si Apostle Paul? No? Why Paul? Being a God's spokesperson, na susundin natin yung manner niya. No? Susundin natin yung manner. So, ang title, ang sub-point natin dito is God's spokesperson. Why we could follow our spokesperson, Paul? Before we'll go to him, let's go first to other people in the Old Testament. Okay? Before natin pupuntahan siya, let's go first sa mga tao before pa sa kanya. So let's start from Adam. Okay?
Carefully, the Bible student, being student tayo sa Bible, lahat tayo ay student, pati ako, kapatid. Are you a student? Lahat tayo. Kaya lahat ng mananampalataya ay isa sa mga nakatanggap ng command to study. Okay? Study to show the self approved unto God, a workman. Kaya nakita ko yung notes ni Sister Joy kanina. Sakit sa ulo yon, sunog kila yon. Ang dami pa lang niyang basahin na words. Workman. Diba? Workman. Mahirap mag-study, Joy, no? Pero sabi ko sa kanya, lalo pang mas mahirap kung walang Diyos. Di ba? Alalahanin mo lang, aso, pusa, daga, ipis. Huwag mo na. Sabihin mo na lang na kahit mahirap itong pag-aralan ng itong klaseng mga creature na to, I could appreciate sa Diyos na lumikha nito. Amen? Yun ang motivation mo. There is a God who created this animal. Amen? And there is a God who allow us na ma-enjoy itong animals to. Na-enjoy mo yung cat mo, di ba? Si Happy, na-enjoy mo, bro, no? Dapat ma-enjoy mo si Bell kaysa ni Happy. Hindi yung pagdating mo, Happy, na si Bell, uy, pati mo aso, inuna. Ako, hindi. Hindi ganon, di ba? So, dapat unahin mo yung anak mo, asawa mo. Nauna mo wangki si Happy kaysa ni Sister Glenn. Mahirap yun. Wag naman. Wag naman sana. Ba't tayo nubating doon? Dahil doon sa kay Adam. Okay? So, sabi ng Bible ay dapat estudyante tayo, alamin natin kung anong pinag-aralan natin. At doon sa Bible, makikita natin na si Adam ay siya ang unang binigyan ng task sa Panginoon. Dito, banda. Binigyan siya ng task ng Panginoon sa Genesis 1:28. Okay? Genesis chapter 1 verse 28. Ano sabi? Genesis chapter 1 verse 28, that he was given a task to keep the dominion over the fish of the sea. Sabi niya, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. So makita natin, mga kapatid, na si Adan ay binigyan ng task to multiply. To multiply. To multiply. So, may plano siya na bibigyan siya ng Eve. Kasi mahirap din naman mag-multiply, siya lang mag-isa. Hindi kaya niya mag-multiply, di ba? So, praise God na ma-fulfill yan kung merong tinatawag na Eve sa buhay niya. So, he is the spokesperson during the time. Ang kanyang task is to domain over or on the earth. Not heaven, but on the earth. Look at next messenger or next spokesperson is si Noah. Genesis 9 verse 1. Genesis 9 chapter 9 verse 1. Sabi ng Bible, pakibasa po kung nandyan na kayo. Tuloy lang. Yun. Ano-ano ang common words ni Adam at ni Noah? Hindi lang multiply, replenish. Anong kaiba ng replenish? Ang replenish is, diyan na makuha yung word na re. Tapos, plenish. Okay? Replenish or reimburse or something like re is the word re is another, tama ba bro? Suffix. Siya yung nasa una. So, prefix. Sa law of syntax or grammar pala, the form of words, pag re means again. So, ang ibig sabihin nun, meron nang naka-inhabit sa earth before pa ni Noah. Nalunod lang. Bakit sinabi ni Panginoon kay Adan, Adan, multiply ka at replenish the earth. Anong nangyari? Meron palang inhabitant before Adam. So may idea ka na. So ang sabihin doon, God is consistent. And Noah became a spokesperson to God. And what is his detailed instruction? Dominion on the earth and a covenant. So tingnan mo verses 9 to 11, same chapter. In chapter 9, and I will establish my covenant with you, neither shall you all the flesh be cut off anymore by the waters of the flood. Kaya na ito, brother, hindi na flood ang masulog ng earth, makakuha ng earth, ma-judge. Ano yan? Apoy. Fire na. Dito, blue kasi tubig. At panahon ni Noah, blue din. Kaya panahon yan sa rebellion ni Lucifer. Dito, panahon ni Noah, blue din.
So may judgment sa earth, flood, total flood for the mankind para mawala, mamatay sila. Tapos may nagtira lang siya ng mga animals at Noah's Ark doon. And after that, nag-judge ang Panginoon. After na-judge ang Panginoon, meron siyang token na hindi ko na hindi ko na ipa-flood ang mundo at I will give you a bow. Verse 13, I do set my bow in the clouds, so rainbow. It shall be a token for a covenant between me and the earth. So praise God for rainbow. Sino nakakita ng rainbow? Ariya, nakakita ng rainbow? O yun. Maalala mo si Noah. Yan, si Noah. Joyre, di ba? Maalala mo si Noah. Sinong maalala mo? Si Noah at ang Diyos at may covenant sila. Okay? So yun po ang spokesperson number 2. Dito na tayo sa spokes. So the spokesperson number 2 is we learn that God will judge sin and that God changes how He operates with us. Then number 3 is Abraham. Look at Genesis 12 verses 1 to 3. Genesis 12 verses 1 to 3. So mga spokesperson ng Panginoon ito, may specific task ilang binigay at covenant sa panahon nila. Okay? So hindi po sila spokesperson natin na i-apply natin mabutid, but we could learn how they obey God. No? We could learn how God also deal with them. Pero ang kanilang specific instruction, hindi natin makuhan. Though hindi lahat, pero may iba pwede. Patuloy pa rin, like go to the world and multiply. Applicable pa rin natin yan. Okay, verse number 1, now the Lord had said unto Abram, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto the land that I will show thee. Verse 2, and I will make of thee great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee all the families of the earth will be blessed. So God promised Abraham a land, a seed, a blessing on the earth in that verse. And God also promises a great nation over the earth through him. Manggagaling sa kanya ang seed na yon. And he is the father of the nation of Israel. Bakit po? Sino ba ang anak ni Abraham? Kanina, Brother Josh, na-mention kaya. Sino yung anak niya? Si Ishmael at saka si Isaac. Pero saan linya si Jesus Christ at ang nation ng Israel? Kay Ishmael po ba? Hindi po. Kaya pwedeng makaklaim ang ibang mga tao na ama nila si Abraham. Pero hindi sa promised seed. Nag-away kasi yung mga Palestinian Amin ang lupa na yan. Ama ni namin si Abraham. Totoo nga naman. Pero hindi sila promised seed na line. Kaya praise God na may specific verses na meron land para sa promised seed. And the seed is Jesus Christ, and the blessing come out from that Christ, the seed. And he added a covenant. Anong covenant ng Panginoon sa kanya? Yung kanina, rainbow. Ano ang covenant ni Abraham at saka ng Diyos? Circumcision. So look at 17:14 ng Genesis. Genesis 17, verse number 14. Anong sabi ng Bible? 17, verse 14. The Bible says, and the uncircumcised man child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people. He hath broken my covenant. So, hindi pwedeng walang pagtutuling mangyari kasi covenant nila ng Panginoon. So, being a spokesperson, sasabihin niya yon. He will speak it to his nasasakupan. Sabihin talaga niya yon. At kung sino man yon, yun po ang bayan ng Israel. Next spokesperson is Moses. Look at Exodus 4 verse 22. Exodus 4 verse number 22. Exodus 4 verse number 22. Bakit binabaybay natin to, Pastor? Para ma-appreciate natin ang ating spokesperson. Kinumpare lang natin siya sa ibang mga spokesperson. Exodus 4 verse number 22, the Bible says, and thou shalt say unto Pharaoh, thus saith the Lord, Israel is my son, even my firstborn. And I say unto thee, let my son go, that he may serve me. So collectively, the nation of Israel is called the Son of God. So there are 4 sons in the Bible. There are 4 sons in the Bible. Ano yan?
Kung hindi man 4, 5, una, angels. So they are called the sons of God. Oh? Number 2, kita nyo, Adam. Then number 3, yan na yun, nation of Israel. Oh? I have called my son out of, verse 2, 22, thou shalt say, punta ka kay Paraon, haring Paraon sa Ehipto, sabihin mo, ang Diyos nagsabi, ang Israel ay aking anak, my firstborn. O, kaya, pag firstborn, adult sons yan. Pag sinabing firstborn, siya ang magmana sa lahat ng kayamanan ng Ama. Praise God, sabi ni Brother Kirby. Thank you, Lord. Ikaw magmana lahat ng mga martilyo, gintong martilyo, skill ni Papa mo, skill at lahat ng kayamanan na na-accumulate ni Mama at Papa, sa iyo lahat. Oh. Ang ibig sabihin nun, that's a patriarchal way. Pagdating ng mga Spaniards, Mama Mia na. Mama Mia. So, hindi na si adult ang makakuha ng kayamanan. Sino na? Yung bunsong lalaki na. Yun ang, napansin niyo po ba yon? Sa Pilipinas yon. Pero sa Bible, hindi ang bunsong lalaki makapagmana sa kayamanan. Yung panganay na lalaki. Kaya nga si Esau at saka si Jacob, nung nagutom si Esau at sabi ni Esau, gutom na gutom ako, brother, si brother niya si Jacob eh. Oh, ano sa iyo? Anong gusto mo? Baka pwede ako mapakain diyan. Ano bang pagkain mo? Ay, kuan lang to, lentils ba? Venison or lentils pala. Something like ganon. Sabi niya, oh, may luto ako dito. Anong gusto mo? Baka pwede mo akong bigyan kasi mamamatay na ako. Sabi niya, ay, may kondisyon. Ibigay mo na sa akin ang pagkapanganay mo. Simpleng bagay. Walang problema yan. Naka-utter siya ng words. Sa Bible pa naman, kung mag-utter ka ng words, bro, be sure to perform it. Di ba, bro? Be sure to perform it. Kaya, yun po ang kanina. Na hindi basta-basta yung papa ni Brother Ricky, naghanap siya ng kuwan. Kasi hindi pwede mag-utter siyang I love you agad. Di ba? Or whatever. Kasi words are very important. Words are very important. Hindi sila magbitay ng salita na ganito ang sinabi mo, pero wala pala sa iyong sinasabi. Kumbaga, wala sa iyong ginagawa. Ang tawag doon, that's lying. Amen? Kaya don't say a word. Yeah? Kaya nakasay siya ng word. Sa'yo na ang aking firstborn, ang panganay. Sayang-saya ni Jacob. Thank you, Lord. Napa-thank you siya. Na yung sabihin doon, masaya siya sa part niya. Nakuha na niya nangyari siya pang na-bless. Di ba? So, yun ang short story ng buhay nilang dalawa. So, ang sabihin doon, yung si Jacob na yan ay nagiging Israel. Kasi ang pangalang Israel, saan galing? Sa pangalan ni Jacob. Bakit binago ng Panginoon Jacob to Israel? Sinong makaalala? Yan, nawala na kayo sa Bible reading nyo, no? Nung nag-Bible reading tayo. Wala din. Wala, okay. Kasi nung natulog siya, tapos nung natulog siya, nakita siya ng ladder. Or something like, na isang vision din na may nakita siyang anghel. Yinakap niya, nirisling niya. Nung nirisling niya, mabatid, kaya the word Israel is he became prevailed. Wrestling. Like a word na wrestle. Hanapin mo yung word na wrestle doon sa Bible. And Jacob 32:24. Look at Jacob wrestled the angel. And sabi niya, until the breaking of the day, ni-wrestled niya. And when he saw, kasi sobrang grabe ang pagka-hold ni Jacob doon sa angel na yon or tao na yon. I know, it's not an ordinary man. He's an angel. At sabi niya, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint. Sobrang malakas din yung tao na yon kasi na out of joint yung kanyang mga buto. And as he wrestled with him, he said, let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. And he said unto him, what is thy name? And he said, I am Jacob. Or he said, Jacob. And he said, thy name shall be no more called Jacob. Anong ginawa? But Israel. Diyan na bago ang pangalan. Genesis, Exodus ba yan? Genesis 32:28. So, ilalahanin niyo yung word, no? Kaya nakita natin na si Moises, spokesperson sa nation of Israel, at sinabi niya kay Paraon,
Si Jacob ay ang aking firstborn son. Sino si Jacob? Sino po si Jacob? Israel. Kailan nabago ang pangalan niya? Nung nakipag-wrestling siya sa isang not an ordinary man. He is an angel of God. Amen? At nakipag-wrestling siya at binago niya ang pangalan. Ano ang meaning ng Israel? What's the meaning of Israel? For as a prince, thou hast power with God and with men and hast prevailed. Yun ang meaning ng Israel. Kaya makita niyo po, even in our present time, only the nation of Israel has Iron Dome. Ang sabihin doon, lahat ng mga terrorist na mga rockets, merong protected ang kanilang country. Yeah? Protection. Ang bihira, Pilipinas, wala talaga ganun. Amen? No. Mangunguna mang mangingisda pa sa atin. Yun yung Iron Dome natin. Nandyan sa karagatan ng mga isla. Pero wala tayong magagawa. We are just Gentile. These people are just special nation but blind. Amen? Blind. Ayaw nila sa kanilang Misaya. So, magaling sila sa utak, mahina sila sa pananampalataya. Amen? Kaya praise God, tayo man ay walang kaalaman sa mga bagay-bagay, though hindi naman lahat ipamalit ang karili natin, pero we are just a Gentile saved by grace. Amen? Kahit wala tayong power, wala tayong tawag doon, nuclear power. Pilipinas, walang nuclear power, pero yung bansang Israel, sobrang liit pa sa Luzon, may nuclear power. They have the power, no, to destroy nation, even the Philippines. That's Israel. Pero is Israel pleasing to God as a nation? No, sir. Hindi sila dahil hindi nila tinanggap ang hari nila. Amen? Individually, of course, merong mga believer na Jew. Meron, nagsikalat. Madami mga believer ni Kristo. Marami Christian. But this is the standing before of Israel, firstborn son. Firstborn son. Kaya yun ang sabi ng Panginoon kay Moses, punta ka nga sa bayan ng Ehipto, nandun yung aking mga anak, my firstborn son, ikaw mismo ang spokesperson ko. At dalhin mo ang mensahe mo, na ako ang nag-utos sa iyo, and now it added the requirement, the law covenant in Exodus 19 verse 5. Look at, yun yung mga tao na makinig dapat sa spokesperson, yung nation ng Israel, ang nagtuturo si Moises. Exodus 19 verse 5. Anong sabi ng spokesperson? Basahin natin lahat. Exodus 19 verse 5. Anong sabi? Now therefore, if you will obey my voice indeed and keep my covenant, then you shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. So kuha niyo po ang blessing. Kuha niyo po ang blessing kung sila ay mag-obey sa law, mag-obey sa commandments ng Panginoon. Sino ang nag-utos? Si Moises. Spokesperson. No? At ang kanyang dala, if you will obey the commandments, the voice of God, keep His covenant, then ang result, you will be a peculiar. Kakuha mo yung word na peculiar? Sino sa inyo ang may idea sa peculiar? Sa Tagalog. Please, help me. Tagalog. Tagalog. Kakaiba. Ayan. Kakaiba. No? Kaya kakaiba yung mga testimony ni Brother Jos kanina kasi peculiar din siya. I'll give you a verse na tayo din ay peculiar. Pero hindi based sa ating work. No? Peculiar din tayo. Kakaiba tayo ulit. Kakaiba. So ang sabihin doon, hindi pwede na i-conform natin ang manner natin, yung ways natin sa mundo. Amen? Praise God for that testimony na. Tuloy lang kayo, amen? Tuloy kayo. Tuloy lang. Kasi kakaiba talaga tayo. Kasi nalaman ng Panginoon na itong nation ng Israel, kung iyan talaga bilang firstborn ko, meron akong kondisyon, palaging kondisyon palaging if. Yan palagi yun, maraming if dito sa mga Old Testament. If you will obey my voice, anong result? Then. Kuha niyo po yung cause and effect. Sinabing if, kondisyon. Anong mangyayari pag gagawin? Then. Di ba? So, it always relate with the law. Work system. If, then. If, then. Peculiar sila kung susunod. Kung susunod. Di ba? Walang problema kung Kristiyano ka na. I-apply mo. Maganda yon, di ba? Kasi good testimony yon. Pero kung pagiging ligtas sa kaluluwa, hindi ma-applyan. Amen? Hindi ma-applyan. If, then. Paano ngayon malalaman natin ang ating peculiarity ay hindi based sa work? Look at 2 Timothy. 2 Timothy chapter 2
kung hindi ako nagkakamali, ay tinawag din tayong kakaiba sa buong mundo. Pero ang base natin, ang ways natin, ay hindi po base sa ating gawa. Kung base po ito sa gawa ng Panginoon. Titus pala, not Timothy. Titus 2 verse 14. Okay? Titus 2 verse number 14. Anong sabi ng Bible? Who gave Himself for us. Oh, ang ganda na. Ang intro pa lang, may idea ka na. Grace na yan. Somebody gave. Sino ba yung kumanta kayo na? Sister Patty at Shemaya. Gave Himself. Anong action yon? Ikaw po ba ang nag-gave? Hindi. Grace. Amen? Somebody expense. Thank you for the expense kanina. Sister Babes, Brother Joey, gave that gift. Gift yun eh. Wala tayong in-contribute. Just like Christ gave Himself. That's grace. Amen? Anong resulta? Look at verse, next statement. That He might redeem us. So anong word na ginamit? Must or might? Ano kung nasa inyo to? Anong kaibahan ng must and might? Anong kaibahan? Pag must, mandatory. Wala kang magagawa. Ang tawag lokal, bilis. Pag sabi, Christ gave Himself para bayaran ang kasalanan ng ito, bigkas sa balat. Hindi pa. What is ang idea ng Bible sa word? Pag sinabing, Christ gave Himself para bayaran ang kasalanan at dapat wala sa nang maimpyerno, ang tanong, wala namang maimpyerno? Pero ba, kung i-reject nila, kaya ginamit niyang term, He might. Hindi He must. Kasi maging effective ito ang kaligtasan kung maniwala ka. Amen? Effectually work it in you that believe. Amen? Are you a believers? Or sabi ni Ngutso, I'll borrow the word ni Ngutso, or believers. Sabi niya, doon sa kanyang live. Sabi niya, dinitira niya iglesia, are you a believers or anibers? Kasi ang anib, kawan yun, di ba? Kawan. Kung hindi ka magpaanib sa kawan, hindi ka ligtas. Hindi pala kayo believers, anibers pala kayo. Oh, magpaanib. Oh. So tayo mga kapatid ay believers. Amen? Because there is a Redeemer and we believe the Redeemer and it affects. The efficacy of the blood of Christ is upon believing. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, kama yun who gave Himself. Saan? He died at the cross, buried and rose again. Kama. Anong resulta? Kung if you will believe it, you might redeem you from all your iniquities. Anong gagawin sa'yo? And you will be a peculiar people, zealous unto good works. So, kuha niyo po ang kakaiba. Hindi if ang gamit, grace. Anong gamit niya, Madet? Grace. Kaya kung mag-rightly divide ka, mag-affect sa iyong way. Una, way to learn doctrine and way to apply the doctrine. Amen? Learn to have that mindset sa law, na yun ang mindset nila, at ito yun ang mindset din natin, grace. Amen? Kuha niyo po, Madet, ma-appreciate mo yung Panginoon na nagbibigay ng spokesperson during that past, si Moises. He command the people, sabi niya, here comes my message to you. If you will obey the voice of God and all those covenant, sabi niya sa Exodus 19 verse 5, you will be a peculiar people. I-connect nyo, lagyan nyo ng underline, ilagay nyo, Titus 2 verse 14. This is for me. Ilagay nyo, this is for me. Amen? Yung Titus 2:14. Na tayo ay naging peculiar people, hindi of condition. Hindi dahil sumunod tayo sa prayer or nagpa-water baptize or nagpaanib sa isang iglesia, kundi somebody gave Himself for us. He died for us. Panong reason ba't na-save tayo at kakaiba tayo sa buong mundo? Para saan yun? Ang sabi ng Panginoon, dahil para tayo ay magiging profitable. Look at, kung ikaw ay zealous of good works, anong mangyari sa iyo? Titus chapter 3, verse number 15 or 14. Look at, kung ikaw ay zealous of good works, sabi ng Panginoon, or verse number, unahin mo na verse number 8, then jump to 14. Kung yan yung mindset mo na after you got saved, you do good work, ano ang magiging manner mo? This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God. Sinabi man ni Paul sa sulat niya na keep the commandments of the Lord. If you will not keep it, ganito mga wala. Ano sabi? If you are believers of God, then after believing, you got saved. Anong resulta?
you might be careful to maintain good works. Ano yung resulta? You keep the manner na sinabi ni Paul. Yung ways na yan. Yung manner na you do good works. Ano ang magiging commendation ng Panginoon? Ang commendation ng Panginoon, next statement, these things are good and profitable unto men. Look at verse 14. Ito'y kagamit-gamit at maraming tao na masaya. Kaya, mga teachers, please continue preach. No? Share the word of God. Amen? Kung saan kayo, share the word of God. Bakit? Profitable ito sa mga tao. Hindi nila alam kung ano gender nila. Read the Bible. Who determines who they are is the Bible. Amen? Read the Bible. How to save something for the future? Read the Bible. Because the Bible is our manual. No? Makita natin our life. Look at verse 14. Let ours also learn to maintain good works for necessary uses that they be not unfruitful. So that's the ways. That's the ways in the grace period. Na tayo po ay mag-maintain ng good works to be saved, to be a called peculiar? No, sir. Para yon sa law. Amen? Para yon sa law. You keep the commandments, you do good work, so that you will be called peculiar. Pero tayo, na-effect na yung blood, peculiar ka na. Then show it to the world. Amen? Na ikaw ay kakaiba na. Nilinis ka na sa dugo ng Panginoong Hesus. Then let's go to David. Let's go to David. No? Yeah? Tapos na kay Moises. Na-add up na ulit to si David. Actually, whole prophecy, pero inisa-isa lang ang spokesperson. Look at David, 2 Samuel 7, 12 and 13. 2 Samuel 7, 12 and 13. Okay, 2 Samuel 12. So, ang ginagawa natin ngayon, kinukompare natin agad kung ano ang manner ni Paul, ano ang ways ni Paul, because right dividing affects our ways. 2 Samuel 7, verse number 12 and 13. Sabi ng Bible, it was told King David saying, the Lord bless the house of, kung tama ba ako? Mali pala, 6 pa lang binasa ko, sorry. And when thy days be fulfilled, and thou shalt sleep with thy fathers. Let me comfort those mga brethren natin na nauna na ang inyong mga loved ones sa kabilang buhay. Natutulog lang sila. Amen? Brother Josh, yung papa mo natutulog lang. Amen? Kasi yung tinutukoy dito, pag believers ka, you are just sleeping. You know, David is just sleeping. Pag sinabing ligtas ka sa iyong kapanahunan, ang tawag sa iyo, you are just sleeping. Amen? What is a security na si David ay saved? Of course, sa panahon niya, he is obedient to God. Amen? He has that faith to God and obedient to His law. Kaya, siya ay nung namatay siya, matutulog lang siya. Amen? Tayo din namang namatalataya sa biyaya, matutulog lang din tayo. Amen? They that sleep in Jesus will God bring with Him. And the Lord will descend Himself and descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. So yung natutulog, magigising ulit. What a blessing. Amen? Kaya, mauna man, no? Kahit mauna, tapos wag naman mag-asawa agad. Di ba? Kasi brother, naalala ko kasi nung Wednesday. No? Kung sinong mauna sa atin, may transition naman. Acts period. Amen? Wag agad tribulation. Okay, ang point ko, Ted, is when a person is a believer in his time, when he die, he is just sleeping. Amen? Hindi maganda, masaklap ang kaniyang kalagayan. Amen? Hindi yung pagkakuan, lamunin siya sa lupa. Di ba sa Exodus, nilamon sa lupa. Talagang patay na patay, impyerno agad sila. Kaya, are you a believer of Christ today? One day, when we die physically, we are just sleeping. Amen? So that's a practical thought, no? When David will die. Nung mamamatay na si David at siya'y matutulog lang, anong sabi ng Panginoon sa kanya, being a spokesperson? I will set up thy seed after thee, and which shall proceed out of thy bowels, and I will establish his kingdom. You know, to whom God is speaking to. Saan siya nagsasalita? Kay David. Ano ang tinutukoy niyang seed? Of course, double prophecy ito. Tinutukoy niya si Solomon. Pero hindi lahat ng tinutukoy ng Bible ay isa lang ang pinagsabihan. Amen? Isa lang ang tinutukoy nito.
meron siyang connection. Sino? Kay Jesus Christ. Saan po sa Bible, Pastor, na si Jesus Christ ay tinutukoy? Look at Acts chapter 2. Okay, Acts chapter 2, verse number 28. At si David na mismo nagsasabi sa Salmo, sa kanyang sulat, at even in that book, sa ating binasa sa 2 Samuel, tingnan mo po, verse number 28. Sabi niyang verse 29, Men and brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his sepulchre is with us unto this day. What a blessing. Amen? Kaya kahit patayong lawas pa, o Bisaya pa, atong i-value. Amen? Kaya hindi tayo naniwala na hindi tayo magpunta November 1, punta tayo sa Puntod. Kahit hindi pa November 1, pwede bisitahan nyo yung magulang nyo. Kasi ginavalue nila yung katawan ni David eh. Imagine mo long years ng gap nila na si Paul, si Peter nagsasalita dito at saka ito yung kapal ng Bible. Ilang years ng gap nila. Tapos ang kanyang libingan nandun pa. Sepulchre. 2,000 years old. Mami na yun. Di ba? So how they value a man. Amen? So tayo kung, Juboy, kung ako'y magkuhan man, lilisan, no? Just value kung saan ako. Amen? Bisitahan mo ako. Papa naman. Sabi niya, magpaalam na. Huwag kang mag-alala, kaya ganun naman talaga ang buhay. Amen? Ganun ang buhay. So, ang practicality diyan, binalyo nila yung body ni David. Kasi even in that time, ang sepulchre ni David, saan? Remain unto this day. Verse number 29. Pero sabi ng verse, therefore being a prophet, hindi lang siya nagsasalita patungkol sa buhay niya, kundi meron pala siyang tinutukoy. And knowing God had sworn. Ano yung sworn na yon? Look at, sa binasa natin ngayon. When thy days shall be fulfilled, thou shalt sleep with thy fathers. Ano yung sworn? A promise. I will set thy seed. That's the sword of God. Amen? That's the sword of God. No? I will set thy seed. God had sworn with an oath to him that the fruit of his loins. Ano yung loins? Something physical. Loins. Out of his bowels and loins according to the flesh. Bakit walang blood? Bayan po? Sa tingin mo bro, anak mo si Arian, hindi sa mukha, pati sa DNA. Pero diyan kay David, mabatid, hindi anak si Kristo sa blood. Kasi ibang blood ang kay Kristong dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi siya seed of man. Amen? Saan siya linya? According sa flesh lang. Amen? Bro, genealogy kanina, di ba? According lang sa flesh. Hindi siya dugo ni David. Amen? That's a special word na binigay ng Panginoon kasi very important. Every word of God is pure. Kaya sabi ng Panginoon, nagnako ang Diyos at sabi niya, panunumpa ako, David, meron kang darating na iyong anak according to your flesh. At ang pangalan niya ay Kristo na uupo sa iyong trono. Amen? Kaya tingnan niyo po sa, balik na naman, ginanon ko, mabuti daw para mabilis na lang. Tingnan niyo po sa, balik tayo sa verse 12, binasa na, and I will establish His kingdom. So, dalawang application yan. Si Solomon at saka si Jesus Christ. Dalawang tinutukoy dyan. Double prophecy ang tawag dyan. Double prophecy. Kaya makita na po mo din na the Davidic covenant at one day, ang spokesperson being a king, being a prophet, tatlo nga ang kwa ni David eh. Nakapunta nga siya ng tabernacle eh, being a priest din. Nalala mo yung nagutom siya? Kumain siya pumunta siya sa tabernacle. So, picture kasi siya ni Kristo. They're looking forward for a time na ibalik natin yung seeing Christ in the Bible. Saan tayo nagtapos noon, bro? Seeing Christ in the Bible. Nagtapos ata tayo kay Jacob. Hindi ko na, nakalimutan ko na. Kay Abraham. Kay Abraham yung tawag doon, yung isang ram na na-caught in a thicket. Nalala niyo yon? Na preaching. So, ang ibig sabihin ng there will come a time na darating tayo na halugugin natin ng Bible. Ang message natin ay si Jesus Christ lang. Lahat ng pahina ng Bible, si Jesus Christ ang tinutukoy. Kaya makita natin, mga in that verse alone, ang layo ng gap, ang kapal, si Jesus Christ pa lang tinutukoy dyan. At sabi niya, God had sworn with an oath to Him, and that Christ will sit on your throne.
So that's the message of the spokesperson. Here comes the prophets. Look at. Number 6 na tayo. Pero sa atin, kapatid, i-compare natin si David. Anong kaharian tayo? Kaharian po ba sa lupa na si Kristo iupo sa trono ni David? No, sir. Amen? Saan tayo translate ng Panginoon at mag-reign sa Panginoon? Look at Colossians. Kung hindi man Colossians ay Philippians. Pero unahan natin Colossians. Kung saan tayo tinranslate ng Panginoon at kaharian. Hindi po sa Davidic covenant tayo. Saan po tayo nilagay ng Panginoon, niluklok ng Panginoon? Sabi ng Bible, we are delivered. Philippians pala, chapter 1. We are delivered unto the kingdom of His dear Son. No? Tayo po ay dineliver. Saan po? Doon sa kaharian ng kanyang anak. Saan po makita niyan? Philippians chapter 1 in verse number hindi ko na matumbok minsan. My memory is not helping me. No? Please help me. Okay, thank you, Kuya JL. Colossians 1:13. Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Ang sabi ni Panginoon kay David, as spokesperson, being a prophet, being a king, ay patungkol sa kaharian ng Panginoon, sa kanyang anak na upo. Ang tanong, nangyari po ba yon? Hindi pa na-set up kingdom. Kaya, ang sa atin, kapatid, kung i-rightly divide natin, ang mindset natin, hindi kaharian. Ang manner natin is katawan ni Kristo. It's not a nation, but it's a body. It's not a nation, but it's a body. Kaya, what is the difference between a nation and a body? Ikaw bro, anong kaibahan ng bansa at katawan? Ang bansa, ang pinaka-kanyan is organisasyon. Organize siya. Presidente or sino pang leader, then down to the kawan. Di ba? Pero ang body is an organism. Organism. So, there's a mutuality ang bawat isa. At makita nyo po, ang bansa ay paiba-iba na ang hari. Pero ang katawan mo, hindi pa iba-iba ng ulo. Ikaw ba? Napalitan ka na ng ulo? Manananggal ka na nga ata. Di ba? So, ang hari, paiba-iba eh. Ang nation, di ba? May evil king, may good king. May evil king, may good king. Pero nung panahon ng biyaya, church, isa lang ang ulo. Walang palitan ng ulo yun. Kristo lang. From the time na set up yung ulo until the time sa rapture. Amen? Isa lang ang ulo natin. Ang kaganda pa ng ulo na yan. Nag-iisip ng tama, humble na ulo, ano pa? Lahat ng nutrients sa pangailangan mo, sinusuplayan niya kasi everything comes from the brain, di ba? Central Processing Unit or CPU. Wow, amen? Pero ang hari sa nation of Israel, pabago-bago bro, di ba? Depende kung anong puso ng hari. Pero sabi nga nila, everything rises and fall in leadership. Kaya ang nation ng Israel, iba na naman ang manner nila kasi ang hari nila iba. Di ba? Nakita niyo po? Pagdating na naman kay David, ang ganda. Pagdating Solomon, hindi na gumanda. Paiba-iba. Pero ang ating hari, paiba-iba ba po na? Kaya palaging nire-remind, anong reminder ng katawan? Look at Colossians. Don't separate yourself from the head. Hold on to the head. Verse 19. Colossians 2 verse 19. Kasi marami pong problema ang Colossae, philosophy, beguilement, verse number 18. Look at. Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility. Anong ibig sabihin ng voluntary humility? From the word volunteer. Anong pasabi ng volunteer? Hindi talaga ikaw yun. Nagpunwari ka lang na mapagkumbaba. Pero mayabang ka pala. Kaya po? Kaya, mamatid, alamin natin kung ang ating mga manner ay voluntary humility ba. Kung nakuha na natin yung idea ng world na voluntary humility, bad yun. No? Dapat, mamatid, the humility of Christ, hindi voluntary humility. Amen? Nagmamayabang pero meron palang alam. May isang tao kasi pumunta sa EBPI Blitz. Tapos sabi
ng tao na yon, Pastor Anton, may tanong ako. Ngayon ko lang alam ito. Sabi niya, ngayon ko lang alam ha. Talagang nung nagturo ka, Pastor Anton, sabi niya, talaga, Pastor, grabe. Ganun-ganun pa siya. Talagang kung ituro mo lang sa akin ito, parang marami akong matutunan pa. Explain mo, Pastor, ito. Ngayon, tinuro, meron palang backup question. Alam pala niya. Nag-voluntary humility na walang alam. So, nung pumasok, sinabi ang sagot, mali ka. Ay, sabi mo, wala kang alam, meron pala. Di ba? May instill siyang doktrina sa amin. Kaya sabi ni Pastorin, palabasin mo na nga yan. Pinalabas na lang. Kasi mahirapan ko mo. Kasi ang espiritu niya iba voluntary humility. Kaya, mga kapatid, don't be victim of voluntary humility. Akala natin, wala kang idea, pero marami pala. At bidiyabatihin nyo kami. Di ba? Hindi talagang heartfelt devotion na talagang I want to learn the Word of God. Di ba? So look at worshiping of angels, intruding into those things which hath not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. Kaya wala kayong mag-isip ng ano-ano. Go to the Word of God. Ano po ang magiging rebuke ni Apostle Paul sa mga taong ganon? Verse 19, not holding the head, kasi kayo hindi humahawak sa totoong head, which is Christ. Saan ba galing ang lahat ng nutrients? Next statement, from which all the body by joints and bands, having nourishment ministered and knit together in the increase with the increase of God. So, ang sabihin doon, kung ikaw ay hihulay sa ulo ng body, talagang ma-worthy ka. Kung yan ay wala ka sa palagi sa Bible preaching, bro, baka yung testimony ni Brother Josh kanina mabaliktad. If you are not always holding the head. Amen? Ang sabihin doon, kung yung liig na yan, okay, sabi ng kuhan, sino ba ang ulo ng tahanan? Ako. Si Mrs. ko lang liig. Hindi ako makagalaw kung hindi. Di ba? So, ang sabihin doon, ang liig na yan, pag iganon mo, ang nutrients sa ulo at saka spinal cord, hindi makadaloy. Kanya po? So, if you are holding the head at ayaw mo sa head, hindi makadaloy yung lahat ng dugo. Yung brain, di ba? Yung oxygen. Patay. Kaya, ang Kristiyano natin, ang Christian life natin, because we are not holding the head, walang nourishment, walang togetherness, ano mangyari? Walang increase. Kaya, ang manner dapat natin, hold on to the head. I am holding now to Jesus. He is holding down to me. So, we are not holding to Jesus, but He is holding to us. Ang sabihin doon, siya ang dapat alalahanin natin. That He is there all the time, at dapat let's hold on to the head. Kasi ang ating kalagayan, and verse number, sana ako? Ba't pumunta ako doon? Sana yung verse na yon, yung sinabi ni Jill kanina? 1:13. Okay. Look at, back to 1:13, sabi ng Bible, who hath delivered us from the power of darkness and translated us unto the kingdom of His dear Son. So, ang sabihin, yung kaharian niya, nasa langit ang Panginoon eh. Nasa translation na tayo, nandun na tayo, nakaupo kasama niya, siya yung head natin. So, ang kaibahan ni David Covenant, hindi pa nangyari. Pero sa atin, nangyari na. Kasi past tense, translated. Amen? So, ang manner natin, kakaiba kaysa doon sa mga manner ng Hudyo na hindi pa na-fulfill ang kaharian nila. So, time will not allow us, mga kapatid. Time will not allow us. Last po na messenger, prophets. Look at, then after that, let's end. Isaiah 13, verse number 9. Isaiah 13, verse number 9. So, kinumpare lang natin yung ways, yung manner ng spokesperson at saka sa ating panahon. Okay? Isaiah 13, verse number 9. So, very consistent po ang mga spokesperson. Iba ang mga tema nila. Hindi po grace na sinabi ni Paul na mystery, na walang contribution na gawa, kundi ang gawa lang lahat ay kay Kristo, hindi gawa ng tao. Isaiah 13 verse 9, nandiyan na po kayo. Behold, the day of the Lord cometh, cruel both with wrath and fierce anger. So, sino po ang spokesperson? Mga propeta. Ano ang tinutukoy nila? There will come a time that God will make vengeance and destruction. Look at verse number 6. How ye, for the day of the Lord is at hand, it shall
come as a destruction from the Almighty. And therefore all the hands be faint, and every man's heart shall melt, and they shall be afraid, pangs and sorrow shall take hold of them. They shall be in pain as a woman that travaileth. They shall be amazed at one that another, their faces shall be as flames. So, ang pagiging kuan pala, Sister Babes, mga naka, parang nandun yung tinatawag na yung fainting, tapos yung afraid, di ba? Wala namang babae na nanganak na, ay, gusto ko. Si Mrs. ko paiyak ikaw kasi, ikaw. Wala na magawa Nandyan na si baby, palabas mo talaga yan. Pero nung sumakit, di ba? Paglabas, uy, ang cute kamukha ko. Nakalimutan na ang lahat. Amen? Kasi cute kamukha niya. No? Kaugali ko. No? Kamukha niya ang kaugali ko. Sabi sabihin mo, Ted, ang babae na mga anak ay nagtatravel, mayroong pain. Amen? Yun po ang panahon ng pagbabalik ng Panginoon. There will be pain, there will be cruel day, kasi ang tao na hindi nanampalataya sa biyaya, destruction ang mabutan nila sa tribulation. Verse 9, Behold, the day of the Lord cometh, cruel, both wrath and fierce anger to lay the land desolate, and he shall destroy sinners, therefore out of it. Kaya makita natin mo, brother, look at the stars of heaven and the constellation thereof shall not give their light, the sun shall be darkened going forth, the moon shall not cause her light to shine. And I will punish the world for their evil. Ito, grace period. Inur out ng Diyos ang free grace. Pure grace. Dito naman, hindi na grace, wrath of God. Wrath na. Pero ang mga Kristiyano, ang ating spokesperson, si Apostle Paul, ano ang manner natin? Matatakot tayo. Hala, end of the world na. Look at in Thessalonians. Look at Thessalonians, mga kapatid. Hindi po tayo in-appoint, no? Sa wrath. We are not appointed to wrath, but to obtain salvation, no? Hindi po tayo appointed na tayo po ay dadaan sa puot ng Diyos. Bagkos tayo po ay masave po sa puot na yan. 1 Thessalonians 5 verse number 9. 1 Thessalonians chapter 5 verse number 9. Anong sabi ng Bible? For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Anong ginawa ni Jesus para masave tayo? Verse 10, who died for us. Amen? That whether we be awake or sleep, we should live together with Him. What a blessing. Yung sinabi ko sa inyo, being believer, pag ikaw man namamatay physically, anong tawag sa iyo? Sleeping. Kung hindi ka pa mamatay physically, anong tawag sa iyo? Gising. Gising or sleeping. So, gising or sleeping, sa Panginoon ka pa rin. Amen? Sa Panginoon ka. Ang ibig sabihin doon, hindi ka darating sa wrath na ito. Amen? Hindi ka darating. Pero anong application sa galit ng Diyos or mga bagay na pwede kang mangyari na may kasamaan sa iyo sa buhay mo? Kung ikaw ay gagawa ng kasamaan sa panahon ng biyaya na ito, ang hindi wrath yon, consequence. Hindi wrath, consequence, bro. Diba, bro? Yung you have a decree in your heart, I'm blessed, praying for you, your future wife. Pero kung ikaw na mismo magsabi na mali ang landas mo, consequence. Consequence. Kaya sana hindi ganun. God is not willing na tayo ay mag-suffer ng consequence. But He wants us to realize na pwede ngayon mag-start ng tama. Amen? Get right with God. Amen? Get right with God. Because the messenger, which is Paul, sabi niya sa Acts chapter 20 verse 24, anong manner niya, Ted? Look at Acts chapter 20 verse 24. Ano nga yung meaning ng ways? It's a manner, it's a course. No? It's a course. Something like dadaanan niya. Diba? Way kasi, yung course niya. Kanya po? This way, that way. Di ba yung course niya yan? Look at Acts chapter 20. Dito tayo magtapos. Kasi time is not allowing us. We don't have the luxury of time. Let's read all together. Ready, go. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, that I might finish my course. What's the meaning of ways? It's a manner, it's a course. Yeah? It's a natural course. What's your course? Bachelor of Science or whatever it is, yun yung direction mo.
Sana man kung anong pinapag-aralan mo, wag mong kalimutan kung real course mo. Amen? You are first called Christian before you are a principal, Brother Ricky. Amen? I am first called Christian before I became something like business or whatever it is. You are first called Christian before become a mechanic, Brother Toto. Kristiyano ka. Mas sa Bisaya, matigbabaw yun kaysa magiging Pilipino. Yes, you're a good Filipino, but mas magandang good Christian ka muna. Amen? Kasi masunurin ka sa gobyerno, hindi ka masunurin sa Diyos, parang hindi konektado yun. Amen? Masunurin ka sa papa mo, hindi ka masunurin sa Diyos, hindi konektado yun. Dapat masunurin ka sa Diyos, then at the same time, masunurin ka sa papa mo, masunurin ka sa iyong government. Amen? So, ganun ang tama mo, Ted. That is just the way how it is na ang course na nilalakad ng Panginoon ni Apostle Paul. Anong course niya? At sabi pa nga niya, may kasayahan ako na kung yan ang aking tatahakin, I have the joy. I will finish it. I will finish the ways. I will finish that manner of life, my course with joy. Ano yun? Next, and the ministry which I have received of the Lord Jesus. You know, ministry is not man-made promotion. But ministry is not man-made promotion. I did not become a father because, Lord, bigyan mo ako anak, ngayon na, Lord. No, hindi ako binigyan ng anak. In the timing of God, binigyan ako. Amen? Then when the son goes out, natuwa ang asawa ko, kamukha niya, firstborn son, wow, I became a father. Ang tawag doon, promotion comes from the taas. So ano ng ministry ko ngayon? Parent. Ganyan po? Did you promote yourself to become a parent? Hindi po. And wait for the ministry, Brother Josh, to become a husband. Wait for that day. God will give you a ministry, amen, which you have received of the Lord Jesus. God will give you that in the perfect time. Then, ano ang gagawin mo sa ministry? Next, last statement. To testify the gospel of the grace of God. So, yun po ang dulo natin of that. Yun ang course natin. I-testify natin ang gospel of the grace of God. Yung manner niya, ang kaakibat nito, gracious act, charitable act, hindi po napilitan. Hindi sa law. Amen? Hindi yung, tirahin naman ako ni pastor nito. No, hindi. Dapat,